Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal na daig ang kamatayan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dumating si Jesus sa lupain ng Cesarea ng Filipos. Tinanong niya ang kaniyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang, si Jeremias kayo o isa sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi na ihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna lahat. Magandang umaga po sa lahat. Sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ni San Pedro at San Pablo, Saints Peter and Paul. Dalawang pundasyon, dalawang haligi ng ating simbahan. Dalawang halimbawa ng pananampalataya sa tunay na Diyos at pagsunod sa nag-iisang Kristo, ang ating poong Nazareno. Sa atin pong ebanghelyo, sila ay naglakbay patungo sa Caesarea Philippi o Caesarea ng Filipos. Ito po ay 20 miles mula sa Jerusalem, paakyat dun sa taas. Nandoon na sila sa boundary ng Syria. Konti na lang, Syria na. Bakit kailangan pa nilang maglakbay patungo doon kung pwede namang doon lamang sa Jerusalem o kahit na doon sa Galilea ay magtanong si Jesus kung sino ako? Bakit kailangan pang magpakalayo-layo para lamang
nating maunawaan kung bakit kailangan pang doon magtanong si Jesus. Napakaraming trivia, napakaraming konting kaalaman na makukuha tayo sa Ebanghelyo ngayon kung iisa-isahin natin. Gawin na lang nating simple. Ang Caesarea Philippi ay isang lugar na binubuo ng mga bato. Ito lamang ang area sa buong Israel na bato ang kaniyang pinakapundasyon. Hindi ba't konektado? Hindi ba't pumipili si Jesus ng bawat lugar kung saan may koneksyon sa kaniyang kapangyarihan? Kaya doon sa mabatong lugar kung saan idineklara ni San Pedro na ikaw ay Kristo, ang anak ng Diyos. Kung papaanong ito ay binanggit ni San Pedro bilang pagkilala kay Jesus na Diyos na pang magpakailanman at wala ng pagdududa. Kaya sa punto ng kaniyang pagsasalita na ikaw ang Kristo, ipinahayag ni Jesus kay Simon Pedro ang tunay na biyaya ng kaniyang pagkadiyos. Simon Pedro, sa ibabaw ng batong ito, mula sa lugar ng Caesarea Philippi, si Pedro bilang Pedro o Kepas ay siyang naging pundasyon ng simbahan ng Diyos. Ang simbahan ni Kristo ay itinatag sa ibabaw ng batong ito na si Pedro bilang ulo ng kaniyang katawan. Sa Caesarea Philippi, ipinakita ang tunay na iglesia. Kaya nga po sa ating Ebanghelyo, hindi lamang ito isang lugar, kung hindi isang pangyayaring ibinigay ni Jesus ang kapangyarihan kay Pedro, ang susi ng kalangitan, ang susi ng pagpapatawad at ang susi ng pagbubuklod, ng pagpapahintulot, anuman ang kanilang gawin sa ngalan ni Kristo. Si San Pablo na nagkaroon ng conversion doon sa daan ng Damascus ay tinawag din ni Kristo upang maging isang mensahero ng kaniyang mabuting balita sa labas ng Jerusalem. Kaya nga po napakinggan natin sa unang pagbasa kung papaanong ang kapangyarihan ng Diyos ay gumagalaw sa unang bahagi ng buhay ng simbahan. Kung papaanong si San Pedro, kahit na paulit-ulit nilang ikulong, ay nakalalabas dahil sa kapangyarihan at inspirasyon ng Diyos. Si San Pablo man, kahit sa dami ng mga sakit na kaniyang natatanggap sa kaniyang missionary journey, ay muling bumabalik sa kapangyarihan ng Diyos. Ang halimbawa ng dalawang pundasyon, ang halimbawa ng dalawang haligi ng simbahan, ang kanilang dugo na ibinigay para kay Kristo, ay siyang nagdilig at nagpatatag at nagpalago ng simbahang kanilang inalagaan.
Ito ang simbahan natin ngayon. Tayo naman ang tinatawagan. Tayo naman ang hinihingan at tinatanong ni Kristo, sino ako sa inyo? Ano ang ating pagtingin sa Diyos ngayon? Kung papaanong napakalakas ng paniniwala ni Pedro noong unang panahon kung sino si Kristo, tayo naman ang tinatanong ngayon, sino ako sa inyo? Sa pagkilala natin sa Diyos, kinikilala rin natin ang kaniyang simbahan at kinikilala rin natin kung sino ang kaniyang itinalaga bilang ulo, bilang pangulo ng kaniyang simbahan. Simula kay San Pedro hanggang ngayon, tayo ay pinatatatag ng kanilang halimbawa, ng kanilang dugo at ng kanilang pananampalataya sa Diyos. Kaya po sa ating pagsasabuhay ng pananampalatayang ito, paulit-ulit din tayong tinatanong kung sino ako sa inyo. Sa simpleng pananaw, parang pwede nating sabihin, ano na ang nagawa ko sa simbahang itinatag ni Kristo? Tayo naman ngayon sa panahon natin, tayo naman ang magpatatag ng simbahang ito upang ang mga susunod na henerasyon ay patuloy ding makadama ng pag-ibig, ng awa, pagpapatawad at kaligtasan na galing sa Diyos. Pagpalain tayo ng poong may kapal.